Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Doble kalbaryo ang hinaharap ng mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon dahil sa bantari ng lahar sa gitna ng mga pag-ulan. Libo-libo na ang inilikas pero nakaharap ang ilan sa kakulangan ng maayos na evacuation center. Hinigpitan palalo ang pagbabantay sa 6-kilometer permanent danger zone pero may ilang bumabalik para sa kanilang mga alaga at kabuhayan. Para po sa latest, nakatutok live sa Albay, si Ian Cruz. Ian. Mel, Emil, Vicky, nag-aalboroto na nga ang Bulkang Mayon pero heto pa at napakalalakas pa ng mga pag-ulan dito sa lalawigan ng Albay. Kaya naman tila na doble rin ang inaalala ng mga residente rito. Sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, di na bababa sa 131 rockfall events sa nakarang 24 oras. 5 padaloy ng uson o halo-halong mainit na bato, lava at gas ang naitala. At mahigit 700 tonelada na ng asupre ang ibunugang Mayon na itinuturing na katamtamang steaming o pagsingaw. May mahinang crater glow rin, pagaman sa teleskopyo lamang nakikita. Pero ang pag-aalborotong yan at ang mismong bulkan maghapong di maaninag mula sa Tabaco Albay dahil sa bumalot na ulap at mga pag-ulan. Gayunman, dama ang matinding epekto na aktibidad ng bulkan sa Buwang Evacuation Center. Ginamit na ito kahit tinatapos pa ang construction sa paligid para may matuluyan ang mga lumikas mula sa 6 na kilometrong palibot ng bulkan o Permanent Danger Zone. 256 ang mga lumikas, kabilang si Aling Teresita, isang katutubo. Baka daalan kami ng lahar kasi dinadaanan lagi yun ng pag magbaha siya, dinadaanan ng baha marami. Hindi kami makadaan. Si Mona Lisa, kaarawan kahapon ng lisanin ng tahanan kasama ang buong pamilya. Napakabigat sir kasi sabay-sabay po yung ulan, yung kaba sir papunta dito. Siniguro ng City Health Office ang sapat na sanitasyon sa evacuation center. Para maiwasan na yung mga nakakahawang sakit tulad po ng ubusipon, lalo na po ngayon malamig. No, we have ubusipon and of course po yung mga waterborne diseases like diarrhea. Yan. And isa din po sa binabantayan namin is yung mga skin diseases. Sa San Antonio Evacuation Center, nasa 22 families o 78 individuals naman ang evacuees. Sa buong lungsod naman, halos 800 ang inilikas mula sa 6-kilometer permanent danger zone. Mahigpit ang mga pulis para hindi mapasok ng mga hindi otorisado ang 6-kilometer permanent danger zone. Pero sa dulong bahagi ng danger zone, binalikan ng ilang ama ang kanilang mga alagang hayop at kabuhayan. Hindi, nagbababaan naman kami. Para nag-ano lang kami ng yung mga hayop. Yung pamilya ko, nandun na. Para yung tindahan ko, binuksan ko kahit saglit. May mga tao pa man dito. Ayon sa mayor ng Tabaco City, may pwede namang pagdalhan ng mga alagang hayop. Higpitan pa ng mga otoridad at barangay ang pagbabantay sa mga checkpoint. May animal shelter tayo sa San Antonio. Kasama yun sa meeting namin. Kasama yung agriculture namin, yung city agriculturist namin, officer, na sinabi yung mga kapitan, kung may mga gano'n, mga alagang hayop o animal, dalhin sa animal center. Nangangamba na rin ang mga nasa labas pero dikit sa boundary ng 6-kilometer permanent danger zone. Hindi pa sila required umalis pero handa namang ilikas kung kailangan. Inisip po namin kung halimbawa maglakas po yung ng bulkan, kasi noon na po yan 6 na yan, abot na rin po kami. Meron kaming data ng 7 to 8 kilometers extended and buffer zone. Documented na po sila and ready for evacuation din po. Tuwing nag-aalboroto ang bulkan, umaabot ng 3 to 4 months ang mga tao sa evacuation center. May parating pang ayuda mula sa probinsya ng Albay at DSWD. Gulay, meat, and then chicken. Yun na lang po ang ipopurchase namin. Pero mag-uusap kami ngayon. Mag-uusapan namin yung budget kung paano yon. Naglikas na rin ang mahigit 1,000 residente mula sa 6-kilometer permanent danger zone na sakop ng Malilipot, Albay. Pero may 10% pa ang hindi na ililikas at kinukulang na ang mga maayos na evacuation center. Oo. Na lang kami walang mapuntahan. Dahil yung kinag-assist kaya sa Muya kung saan ang available. Oo. So hirap po kayo kung saan kayo titira, ma'am? Oo. May gusto bumalik, sabi ko kung pwede, wag na muna.
Kasi nandyan sa ano naman yung mga military natin dyan. Gagawa naman namin ng paraan para maging convenient sila sa evacuation center. Vicky, sa buong Albay sa tala ng kanilang Public Information Office ay mahigit 800 pamilya na o katumbas ng mahigit 3,000 individual yung lumikas dahil nga sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, at inaasahan, Vicky, na mas tataas pa ang bilang na yan sa pagdaan ng mga araw. Yan muna ang latest mula rito sa Maulang Albay. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Ang latest po mula sa FIVOX, nakikitaan na ng pamamaga o ground deformation ang Bulkang Mayon. Nakahanda na mga otoridad sakaling itaas pa sa level 4 ang alerto sa bulkan. Nakatutok si JP Soriano. Magdamag na binabantayan ng FIVOX dito sa headquarters ang live video stream ng Mount Mayon. At sa nakalipas lang na 24 oras, mahigit 130 rockfall events na ang naitala. Ito yung mga pagbagsak ng mga bato mula sa itaas na bahagi ng bulkan dahil sa epekto ng pagdami ng lava. Meron tayong lava dome growth habang ito yung makapal and malapot na lava sa ibabaw ng bulkan, and naiipon siya doon. So lumalaki siya, ibig sabihin may nadagdagan ng lava. Ayon kay FIVOX Director Teresito Bacolcol, nito pang Nobyembre nagsimulang mamonitor ang pagdami ng rockfall events sa bulkan. Pero mas nadagdagan nitong huling linggo ng Desyembre at ngayong pagpasok ng bagong taon. Taong 2023, huling itinaas sa Alert Level 3 ang Mayon Volcano at inabot ng 6 na buwan noon bago ito naibaba sa Alert Level 2. Tila hawig lang naman daw sa nangyari noon ang ipinapakitang senyales ng Bulkang Mayon. Pero ang kaibahan ngayon, ayon kay Bacolcol, may nakita silang pamamaga o ground deformation. Ibig sabihin may material ka na gumigit-git, tumataas. So kaya siya namamaga. So signal to na may pressurization doon sa bulkan. So if this will follow the 2023 template, this would be longer than the 2023 kasi nga meron kang magma. Sa ngayon, umaasa ang FIVOX na hindi na aabot sa Alert Level 4 ang Mayon Volcano. Bagamat nakitaan na raw ito ng tinatawag na Pyroclastic Density Currents o PDC. Anything can happen, no? Pwedeng magbago yung parameters natin. Kung biglang dumami yung volcanic earthquakes natin, kapag may lava flow na at mas mahahaba, kapag meron na tayong lava fountaining, yun yung itataas na natin to Alert Level 4. Oras na mangyari yan, pinakadelikado ang mga nakatira malapit sa permanent danger zone dahil sa loob daw ng 1 oras ay pwedeng rumagasa ang volcanic gases, abo at nagbabagang mga bato mula sa bulkan. It can incinerate everything on its path. Bahay, tao, vegetation. Kaya kahit wala pa ito, naghahanda na ang Office of Civil Defense. Paghandaan na in case na itaas pa to Alert Level 4. So maghanda tayo in terms of manpower, resources, yung mga evacuation centers, and of course yung mga supplies na kailangan in the event na talagang magkaroon ng escalation. Meron pong 24 na aktibong bulkan sa Pilipinas, pero sa bilang na yan ayon sa FIVOX, 4 talaga yung kanilang tinututukan at merong alert level ngayon. Kabilang sa kanila ang Mount Canlaon, Mount Bulusan, Taal Volcano at ang Mayon Volcano na nasa alert level 3 ngayon. Ang Mount Canlaon, nakitaan ng FIVOX ng ilang ash emissions nitong hapon, pero consistent o maituturing daw na normal kung pagbabasihan ang alert level 2 status ng bulkan. Pinabulaanan din ng FIVOX ang ikinakalat na maling impormasyon na nagsasabing sasabog ang Bulkang Mayon ngayong taon dahil sa mga nangyayari sa Mount Canlaon. Walang relationship yung dalawa. Yung mga bulkan natin ay independent, iba yung mag-chambers nila, magkakalayo. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Isinuko mismo ng kanyang pamilya sa pulisya ang gwardyang itinuturong pumatay at nagsilid sa storage box ng kanyang live-in partner. Ang suspect at biktima ay nagkaroon umano ng hindi pagkakaunawaan bago ang krimen. Nakatutok si Jomer Apresto.
Hawak na ng mga otoridad ang lalaking inakusahang pumatay sa isang babae at nagsilid sa bangkay ng biktima sa storage box. Ayon sa pulisya, isinuko ng kanyang pamilya ang security guard na suspect sa Barangay Poblacion B sa Rosario, Batangas kaninang hating gabi. Sinubukan namin hingan ng pahayag ang suspect. Tumuko lang sir ako, nagtiwala sir sa mga pulis para sir malinis ang aking pangalan. Ayon naman sa tatay ng suspect, nagkaroon ng hindi pagkakaunawa ng kanyang anak at ang biktima. Nakita raw kasi sa social media ng kanyang anak na may kasamang ibang lalaki ang kanyang live-in partner. Hapon ng January 1 nang umuwi umanong lasing sa kanilang tinutuluyan ng kanyang anak at sinalubong siya ng biktima. Ang mga basag na bote na unang nakita ng Soko galing raw sa biktima at hindi sa suspect. Nagbasag ng bote, sinasaksak siya. Yung pag-iwas niya, parang naitulak niya. Pagbagsak daw, binaano niya, tinitingin niya, hindi daw gumagalaw. Dito na raw nataranta ang suspect at isinilid sa isang storage box ang bangkay ng biktima. Natagpuan naman ang bangkay sa isang tulay sa Basud, Camarines Norte noong 2 ng Enero. Sa backtracking ng mga pulis, na-trace kung sino ang suspect sa tulong ng barcode ng tape na binili niya at naiwan sa storage box. Maaari pong self-defense, naniniwala po ako. Hindi ko maiisip na gawin kasi napakabait yan ng bata ngayon. Kahit niya pang nalagyan lang yun ng masugatan na ngayon, nag-iiyak pa yun, takot siya sa dugo. Kaya nung mangyari yun, hindi ako makapaniwala. Pero base sa autopsy report na hawak ng PNP, asphyxia o naubusan ng oxygen sa katawan ng biktima. Ibig sabihin, posible umanong nasakal din siya ng suspect. Naibalik na sa Cabuyao, Laguna ang suspect na sasampahan ng reklamong murder. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Nahuli naman sa Laguna ang pagnanakaw ng isang lalaki sa isang delivery rider. Bukod sa motorsiklo, natangay pati dalang parcel ng biktima na napag-alamang ipinamigay ng suspect sa mga bata. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Bago magtanghali nito nakaraang Miyerkules, nakuha ng CCTV sa Pangil, Laguna ang pagdating ng isang delivery rider. Ang hindi niya alam, ang kasunod niyang nakamotor na lalaking nakakap at naka-brown na t-shirt may pinaplano na pala. Nang umalis sa kanyang motor ang delivery rider para maghatid ng parcel, doon na sumalisi ang suspect. Minatyaga ng suspect ang biktima na nagde-deliver bahay-bahay ang biktima ng mga parcel. Nang nakakuha ng tiyempo ang suspect, tinapitan niya ang motorsiklo ng biktima. Nakita niya may susi pa doon, nakalagay sa susian. Kung kaya agad niya itong kinuha at nagmamadaling umalis. Sa follow-up operation ng Pangil Police, nasundan nila ito at inabutan sa may bahagi ng Sinaloan, Laguna. Agad na inaresto ang 39 anyos na suspect. Na-recover ang motorsiklo ng biktima pero kulang-kulang na ang parcel. Ang nangyari pala, Alaman natin sa investigasyon na itong suspect ay nag-ala Santa Claus at namigay ng mga parcel sa mga bata na kanya nadadaanan. Di na itinanggi ng suspect ang ginawa. Sa kadahilanan ko po kaya ako kulang talaga ng gawa yun. Dahil talagang mahirap po sabihin na at hindi kayo maniniwala na mahirap na hirap po ako sa buhay. Talagang wala po kasing tumanggap na pamilya ko po sa akin na ako yung nakikituloy po. Sir, malala po yung nangyari sa dulot ng pagnanakaw sa aking parcel at motor. Yung parcel po, nagkakalaga sa ng mga 14,000. Ako po ang magbabayad dun sa company. Napag-alaman ng pulisya na ang motor na unang gamit ng suspect, ninakaw din pala niya sa Calauan, Laguna. Atin siyang kakasuhan sa paglabag sa Republic Act 10883 o ang The New Anti-Kidnapping Act of 2016. Kakasuhan din natin siya ng theft dahil sa mga nawawalang parcel ng biktima. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Kaugnay naman ng flood control scandal, sinabi ngayon ni Senadora Amy Marcos na nakasagap siya ng impormasyon na may mga kakasuhan sa January 15 kabilang ang mga senador. Pero pinagbawalan umano silang mag-ungkat kaugnay ng mga nasa matataas na posisyon. Nakatutok si Mab Gonzalez. Ilang senador at kongresista umano ang makakasuhan kaugnay ng maaanomalyang flood control project sa January 15, ayon sa nabalitaan ni Senador Amy Marcos. Ang balita, January 15, ang charges against certain senators will be filed. I understand they have already drafted against
Senator Jinggoy, Senator Joel, and former Senator Bong Revilla. Pagkatapos ang balita ko, meron na rin daw against Congressman Garjola, Congressman Yap, and his brother, Congressman Yap as well. Pero alam ko na pinagmamalaki na kompleto na daw yung ebidensya at pwede na daw i-file. Kinukuhanan namin ng pahayag ang mga nabanggit na mambabatas. Sa nasagap ni Senator Amy, wala pang direktang ebidensya pero inihahanda na rin umano ang kaso laban sa ibang senador. Kaya tanong niya, bakit Senado ang napuntirya? Sinasabi din, wala raw sa ngayon direct evidence linking Senator Cheese, former Senator Nancy, former Senator Grace, and Senator Mark Villar. At hinahanda daw yun. Bakit naman ganito lahat ng senador? Akala ko yung flood control ang pinagmulan doon sa Kongreso at sa Speaker's Office, sa small BICAM. Bakit nauwi sa Senado? Parang sobrang diversion na to. Balita rin daw ng senadora, bubuwagin na ang ICI o Independent Commission for Infrastructure sa February 1. Ang balita ko, February 1 ang pinapakong date na i-disband na raw yung ICI. Ayun. Wala nang ICI. Kung sa bagay, nag-resign na lahat ng member pero wala pong maliwanag. Lumampas na yung due date na December 15. Sa isa namang pahayag, sinabi ni ICI Executive Director Brian Hosaka na wala silang natatanggap na impormasyon o masabi tungkol ditong mula sa Malacanang. Dismayado rin si Senador Marcos dahil pinagbabawalan na umano silang mag-ungkat ng mga nasa mataas na posisyon sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang alam daw niya, bawal na sabihin mula kay dating House Speaker Martin Romualdez pataas. Mula nung tinanggal si Senator Marcoleta, pinipigil naman kami talaga na wag aakyat hanggang sa mabababang posisyon lamang ng DPWH, hanggang sa mga kontratistang pinag-utusan. Mga big time, ayaw banggitin, pinagbabawalan kami. Tapos na yung 1 minute mo, yung 10 minutes mo. Puros ganon. Kaya sa totoo lang, surrender na ako. Wala na talagang mangyayari rito. Moro-moro na lang to. Si Speaker daw, si Bonjing, nako, sabi si Speaker daw, hindi daw guilty. Pagkatapos, hindi binabanggit. Walang binabanggit. Si Saldi ko lang. Parating hindi binabanggit yung mga taga-palasyo kahit lumilitaw ang pangalan nila. Hinihinga namin ng pahayag sina Senate President Tito Soto at Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Samantala, wala raw duda si Senator Amy na may panibagong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na Pebrero pag naglaps ang 1-year bar sa impeachment filing. Suspecha pa ng senadora, gagamitin ang 2026 national budget para sa pamumulitika. May nakaabot pa raw na impormasyon sa senadora na napangakuan na umano ang ilang kongresista ng soft pork, bagaman hindi niya masabi kung para ito suportahan ng impeachment ng bise. Magiging cleanest budget, naging sneaky budget naman to. Bakit ganon? So, bakit ginigiling ang pork kundi para pagulungin ang impeachment? I believe that the suspicion necessarily will arise, malicious and unproven perhaps, that all these monies are being set aside for a sinister and political purpose. Kung impeachment ba yon, yung BARM election ba yon, o yung barangay election, parang politika ang pinag-iipunan. Hinihinga namin ng reaksyon ng Malacanang sa mga sinabi ng senadora. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sinagot ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson ang aligasyon ni Senadora Amy Marcos na pinagbabawalan umano silang mag-ungkat ng mga nasa mataas na posisyon sa mga pagdinig kaugnay ng flood control anomaly. Ang sabi ni Lacson, bilang respeto sa lahat ng mga senador at staff ng Blue Ribbon Committee, pinipili niyang huwag bigyan ng importansya ang sinabi ni Marcos. Dagdag ni Lacson, ang komento ng senadora ay hindi patas, hindi totoo at walang basihan.
Ilang araw matapos arestuhin ang isang retiradong general dahil sa kasong inciting to sedition, may binigyang diin ang Pangulo sa mga bagong promote na general. Hanggang sa 2026 national budget ay makikita umano ang pagpapahalaga ng administrasyon sa mga sundalo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Bagong taon, bagong estrella ang nasa balikat ng 37 bagong promote na general ng sandatahang lakas. Paalala ni Pangulong Bongbong Marcos, dagdag responsibilidad yan, pero ang misyon, hindi nagbabago. Mas matalas sa pagdedesisyon at mas matatag na liderato lalo na sa gitna ng mga umiigting na banta sa seguridad ng bansa. Binanggit din ng Pangulo na makikita sa 2026 national budget ang commitment ng kanyang administrasyon sa kapakanan ng mga miyembro ng militar. With the signing of the 2026 national budget, I reiterate the government's commitment to uphold the welfare of the women and men who protect our nation. This includes the updated base pay schedule, the increased subsistence allowance of our military and uniformed personnel. Sa 2026 budget, may mga vinito ang Pangulo na items sa unprogrammed appropriations. Pero iniwan niya ang para sa AFP modernization. Matapos pumutok ang iskandalo ng katiwalian sa gobyerno, lumutang ang mga usaping destabilisasyon. Sabi mismo ni AFP Chief General Romeo Bronner, nitong Oktubre, may mga gumalaw para himukin ng AFP na bumaligtad at pabagsakin ng Administrasyong Marcos, kabilang ilang retirado general na dismayado sa katiwalian sa gobyerno. Noong isang araw naman, inaresto si retired Philippine Air Force General Romeo Poquis dahil sa kasong inciting to sedition. May mga panawagan din sa militar na wag nang manahimik sa gitna ng korupsyon. Pero tugon ng AFP, hindi natitinag ang kanilang pagtalima sa saligang batas. Sinusuportahan ng AFP ang mga panawagan para sa good governance at anti-corruption. Pero ang pagtugon sa mga aligasyon ay nasa jurisdiksyon ng civilian courts at oversight bodies at hindi ng militar. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Kababalik pa lamang mula sa mahabang holiday, sinalubong agad ng takaw disgrasyang siksikan at mahabang pila sa ilang istasyon ang mga pasahero ng MRT3. Nagpaliwanag tungkol sa mga nag-viral na tagpong yan ang pamunuan ng tren at naglatag ng mga hakbang para maiwasan itong maulit. Mula sa MRT Cubao Station, nakatutok live si Mark Salazar. Mark! Emil, nako, hindi nga maganda ang buena mano sa MRT3 sa unang araw pa man din ng pagdagsa ng kanilang mga commuters. Dito sa pinakaabala nilang istasyon sa Cubao, dito nag-viral nung Lunes ang problema. Nakababahala ang siksikang ito sa platform ng MRT Cubao Station alas 7:45 ng umaga nitong Lunes. Puno ng mga pasahero kaya halos wala nang mapwestuhan ang mga paakyat mula sa escalator. Sa video, wala namang nalaglag ng mapaatras sa escalator o naitulak sa riles mula sa platform. Mga tagpong hindi imposible sa ganitong sitwasyon. Sa panayam sa Super Radio DZBB, nilinaw ng pamunuan ng MRT na wala namang delay sa dating ng mga tren na pwedeng maging dahilan ng pagkaipon ng mga pasahero. Hindi po bumagal Ang nangyari lang dito nung tiningnan namin yung CCTV, 2 minutes bago dumating yung tren, nagpaakyat na. So dapat, dumating na yung tren, nakalabas na yung mga pasahero, bago tayo magpapaakyat ng another batch. Katunayan, meron aniyang 13 tren na may tagta-3 bagon at 4 pang iba na may taga-4 na bagon itong Lunes. Grabe talaga ang volume noong January 5. Kanina, mismong morning peak hours nag-ikot sa Cubao Station si MRT3 General Manager Michael Capati. Tinuruan niya ng SOP ang security personnel para sa dahan-dahang pagpapaakyat ng tao sa platform. Dapat yan, kinokontrol nyo, may crowd control management kayo. Hindi yung tulad nung nangyari nakaraan na dire-diretso escalator, wala na naman palang pupuntahan dun sa taas. Mas dadamihan na rin ang deployment ng security sa mga dinadagsang istasyon tuwing rush hour. Ang tuwing umaga po natin na peak hour, ang very critical, North Avenue, Quezon Avenue, GMA Kamuning, and especially Cubao. So, lahat ng available resources i-deploy dyan para sa crowd management. Pero kung tatanungin mo ang mga pasahero, pwede kang magka-horror story saan mang banda sa linya ng MRT.
13 years na ako nag-MRT. So, meron po, minsan pag nag-stop entry po, meron lang po, kagaya po nung pag mga major problem, napipilitan po na kami pababain. Siguro po yung yung lane po, overpopulation, then yung mga yung mga nagsisiksikan ng mga tao. Yes, and it's hot. Kapag bumibili po ng ticket po, dapat po may special lane po talaga for seniors tas students po kasi minsan nagkakagulo po yung pagbili ng tickets and hindi na po nakukuha ng mga students yung discount nila kasi sa sobrang daming taong naghihintay sa likod po. Kagabi nga nag-viral din itong mahabang pila ng mga mandirigma na gusto nang makauwi. Pero pag akyat pa lang sa Ortigas Station, tila aabuti na ng forever. Hindi naman daw itinatanggi ng management ng MRT3 ang mga pagkukulang. Alam mo naman, ang facility natin, 25 years old na po rin yan. Kaya kailangan natin ayusin na rin. Okay. Paminsan-minsan, di maiwasan nagkakaproblema. May mga ginagawa naman aniya para dumami pa ang tren at mapaiksi pa ang 3.5 minutong paghihintay para sa susunod na tren. Sana nila ay maayos na yung 45 bagon na nire-rehab. Magiging operational na ba yan? Yung 45 na yan within the year? Hopefully po, depende sa performance ng CRRC Dalian na ma-comply nila lahat yung requirement. Mapapatakbo po natin yan. Ia-upgrade na rin aniya mga istasyon para mas maging komportable. Mag-i-start na kasi to by February. I-rehab na to, i-repaint, papalitan ng mga tiles and everything. Ang mga pasahero naman daw, Emile, aasa lang na matupad yung plano para matupad rin yung pangako. Kung sa bagay, sabi nga nila, wala naman sila magagawa kundi umasa dahil wala naman silang choice, hindi ba, Emile? Maraming salamat, Mark Salazar. Ipinagluluksa ngayon ni kapuso actress Jasmine Curtis Smith at its Showtime host Ann Curtis ang pagpanaw ng kanilang ama. Sa joint Instagram post nilang magkakapatid, ibinahagi ni Jasmine na ang hindi nila inaasahang pagpanaw ng kanilang amang si James Curtis Smith. Deeply loved at endlessly admired nila ang ama na tinawag nilang true patriarch. Bumuhos naman ang pagmamahal, dasal at pakikiramay sa pamilya ni Jasmine.